Isang Pilipina na lumapag sa NAIA Terminal 3 galing sa Kuala Lumpur, Malaysia, inaresto matapos makita ang nilalaman ng kanyang maleta na droga na nagkakahalaga ng halos 30 million pesos. Halos 30 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 4,000 gramo ng shabu ang natagpuang nakatago sa loob ng luggage ng Pilipinang pasaherong galing Kuala Lumpur, Malaysia. Sinasabing nakatago ang droga sa loob ng improvised pouch na pinatungan ng mga damit, tuwalya, kumot at comforter. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang pasahero habang kinumpiska rin ang kanyang mga personal na gamit at travel documents. Authorities have seized nearly 30 million pesos worth of shabu from a Filipino woman who arrived at NAIA Terminal 3 from Kuala Lumpur yesterday. The Philippine Drug Enforcement Agency says the drugs, hidden inside a black duct tape pouch, were found in the suspect's luggage. The seized shabu weighed over 4 kilos with an estimated street value of 29.7 million pesos. The suspect, identified by the alias Lin, is now facing charges for importing dangerous drugs. The confiscated drugs have been turned over to PDEA's laboratory service for confirmatory testing. Samantala, kamakailan lang din ito nangyari, isang senior citizen ang inaresto din sa NAIA na may flight sana as domestic flight dahil sa nakita sa kanyang bagahe na halos 2 kilo ng shabu. Arestado naman ang isang senior citizen na nagtangkang pumuslit ng 13 milyong pisong halaga ng shabu dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaninang tanghali. Ayon sa ulat, patungo sanang lungsod ng Bacolod ang suspect na si alias Aida. 62 taong gulang nang maaresto ito ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nadiskubre sa kanyang hand-carry baggage ang isang kahon na naglalaman ng halos 2 kilong shabu. Nangidaan ito sa final security screening checkpoint sa departing area. Bukod sa shabu, may nakuha din sa bagahe ng suspect ang kanyang cellphone, digital weighing scale, travel documents at ilang pang mga IDs. Sasampahan ng suspect ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang masasabi ko lang, hanggat hindi naghihigpit ang Pilipinas o hindi nagbibigay ng mabigat na parusa sa illegal na droga, ay hindi matatapos ang mga problemang ganito. Hanggang balita na lang ang Pilipinas habang talamak ang illegal na droga sa bansa natin. Dito naman sa United Arab Emirates or dito sa Dubai, dahil minsan ko na rin nakausap ang anak ng amo ko na isang high-rank police official dito sa Dubai na may ilang kaso din ng mga illegal na droga dito na ang mga sangkot ay expat na nagpupuslit ng droga papasok sa bansa nila. Pero ang sabi niya sa akin na kapag may sumubok daw or may magtangkang magpuslit ng droga sa bansa nila or ang pagkakasabi niya na in my country ay may kalalagyan daw talaga sila. Dahil dito kapag illegal na droga ay may parusang kamatayan.